Isa sa bawat 2 Pilipino ang nagsasabing mahirap sila batay sa resulta ng survey ng social weather stations. Tiwala naman ang Administrasyong Aquino na sa mga susunod na taon, mas mararamdaman ng mga Pinoy ang epekto ng kanilang mga proyekto kontra kahirapan. Balitang hatid ni Jam Sisante. Sa 7 anak ng mananahi na si Tessie, 5 pa ang nag-aaral. Dahil nagtataasan ng presyo ng langis at mga bilihin, mas mahirap daw kay Tessie na pagkasyahin ang maliit niyang kita at ang kita ng asawang tricycle driver. Mahirap po pag walang natatapos sa panahon ngayon, kahit nga po marami ngayong mga tapos. Mahirap din po maghanap ng trabaho. Kahit ganito lang po, inaano namin mga anak namin mabigyan ng maayos na buhay. Ayon sa survey ng Social Weather Station sa SWS at Business World na isinagawa nitong Marso, isa sa 2 Pinoy o 55% ang nagsabing mahirap sila. Mas mataas ang bilang na ito ng 10 puntos kumpara sa 45% noong Disyembre. Ang 55% na self-rated poverty na naitala nitong Marso ang pinakamataas na naitala ng SWS simula nang maupo sa pwesto si Pangulong Noynoy Aquino. Pero sabi ng palasyo, ina-action na naman daw nila ang problema sa kahirapan, tulad ng Conditional Cash Transfer o CCT program kung saan binibigyan ng gobyerno ng cash grants sa milyong-milyong mahihirap na pamilya para tulungan. Right now, those who are receiving the benefits of conditional cash transfer and those who are properly in compliance with the conditional cash transfer are being assisted in a big way. Base sa survey, pinakamarami ang nagsabing mahirap sila sa Mindanao na may 72%. 6 sa 10 Pilipino naman sa Visayas, habang halos pareho lang ang bilang ng nagsabing mahirap sila sa NCR at sa iba pang bahagi ng Luzon. Sa buong Pilipinas, dumami din ang bilang ng mga nagsabing mahirap sila kung pagbabasihan ang klase ng kanilang pagkain. Mula sa 36% noong Disyembre ay umangat sa 45% ang self-rated food poverty nitong Marso. Sa ADB Board of Governors meeting sa Maynila, sinabi ng isang opisyal na habang tumatagal ay lumalawak ang distansya sa pagitan ng mayayaman at mahihirap sa maraming lugar sa Asia. We've been seeing that while Asia has grown quite well in the past, the inequality between the rich and the poor is widening. Sa kabila nito, tiwala daw ang Malacanang na sa mga susunod na taon ay mas mararamdaman ng mga Pinoy ang epekto ng mga programa ng gobyerno kontra sa kahirapan. Jam Sisante, GMA News.